asawa ko. Pero nung binigay ng Panginoon, yung pang-apat na anak niya, everything has changed. Everything turned into change. Sino po yung pang-apat na anak niya? Binigay sa kanya, ano po yung pang-apat na anak? Sino po yung pang-apat na anak ni Leah? Naalala niyo po binasa natin? Si Judah. Si Judah po ang kanyang pang-apat na anak. At pinangalanan niya, ano sabi niya dito? When she conceived again, she gave birth to her son. This time, ang sabi niya, I will praise the Lord. I will praise the Lord. Si Judah po, pinangalanan niya after praise. Pinangalanan niya si Judah na simula ngayon, magpupuri ako sa Panginoon. Simula nung araw ng oras na yon, hindi nakasali ang pangalan ni Jacob. Hindi niya nasinali ang pangalan ni Jacob. Yung performance niya, yung effort niya, it turns into praising God. Nakita na niya yung ganda ng ginagawa ng Panginoon sa buhay niya. Kapatid, ngayong oras na ito, instead of you, that you are just trying to win and win the battle na meron ka, subukan mong ibigay yung battle sa Panginoon nang makita mo ang ganda at laki ng pag-ibig at kapangyarihan ng Panginoon sa buhay mo. Amen? And you know what? If you do that, ay pinagkatiwala mo sa makapangyarihang kamay ng Diyos yung laban na meron ka, wala kang ibang gustong gawin kundi magpuri sa Kanya. Why? Because in every battle, you know there is victory in our Lord Jesus Christ. Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Kapatid, pinalagumpay na ng Panginoon ang lahat ng hamon at laban na meron ka ngayon. Maaari sa oras na ito, meron ka Jacob sa buhay mo, na hindi ka pinapansin, na hindi ka mahal, na parang lagi kang nare-reject, maaari hindi tao ito, maaari ang sitwasyon na meron ka ngayon. Nakaranas ka siguro na ikaw naman ang magaling na nagpe-perform sa trabaho, but yet, the promotion na hindi napunta sa'yo. Maaari ganun, and then you start questioning yourself, na parang bakit? Hindi ba ako enough? Bakit siya na-promote? Ako yung ma-effort Anyari? Naranasan mo na ba yun? And then you start living in insecurity. Alam niyo po ba, na isa sa pinakamalakas kumatay ng joy na meron ka, tanong niyo po ako ano? Sige, start niyo po ang kausapin. Tanong niyo ko, ano pastora? Insecurity. Naniniwala po kayo? Yes. Pag binalot ka ng insecurity, namamatay yung joy sa buhay mo. Kasi wala ka nang ibang gustong gawin, kundi ipaglaban kung ano yung meron ka. And that's what really happened to Leah doon sa mga umpisa. Pinilit niya ng pinilit ipaglaban na mas may kaya siyang gawin kaysa kay Rachel. Then, when Judah came, doon po pinakita ni Rachel that this time, I will praise my Lord. Kaya kapatid, ngayong oras na ito, sisimulan mo nang magpuri sa Panginoon. Sisimulan mo nang itaas muli ang kamay mo at sasabihin mo sa Kanya na, Lord, hindi totoo na walang nagmamahal sa akin. I know I am loved by the King. I know I am victorious. I know I am redeemed. I know my satisfaction comes only from you, Jesus. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kapatid, walang ibang pwedeng mag-meet ng needs na meron ka, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. At ito pong pinaka-very good news. Si Judah po is in the ninth age of the Messianic or si Jesus Christ. Ito po isa sa pinaka-highlight ng kwento ni Rachel. Alam niyo po, nung inaaral ko po itong kwento ni Rachel, sobrang naramdaman ko po yung pakiramdam na grabe ang pag-ibig ng ating Panginoon sa mga tao na alam niyang naaapi o hindi napapansin. Kung ito pong mga pangyayaring ito, si Leah, she finally disconnect herself sa pangalan ni Jacob and she start anchoring her life in the presence of God. In-anchor niya na yung buhay niya sa presensya ng Panginoon at hindi nakabase sa pangalan ni Jacob. Nakabase na siya sa pangalan ng ating Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan, praise is what happens when you stop performing. When you realize the audience of one, and that is Jesus, is already uploading. Kapag natutuwa ang Panginoon sa buhay mo,
Amen? Hindi mo kailangan ang palakpak ng crowd. Basta alam mong pumapalakpak ang Panginoon sa iyo. At ang nakakatuwa po dito sa nangyari sa buhay ni Leah, the son born from her praise, not from striving. Ito po si Judah becomes the lineage of kings. From Judah comes David. From David comes Jesus. Si Judah po ang lineage ni Jesus. Can you imagine that? Rachel was not loved by Jacob. Rachel was loved by Jacob, but Leah was chosen by God. Maaaring si Rachel ang minahal ni Jacob, pero si Leah pinili ng Panginoon. Can you imagine yung favor na meron siya? Sino ang pinili na sa lahi niya, magmula ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ibinigay niya kay Leah at hindi kay Rachel. Alam niyo po, habang inaaral ko ang kwento ni Leah, sabi ko, Lord, ganon kalaki ang pag-ibig mo sa mga taong hindi pinapansin ng mundong ito. Kapatid, let me tell you, hindi ka man pansinin ng mundong ito, may malaki kang pangalan sa kalangitan doon sa harap ng ating Panginoong Jesus lamang. Come on, somebody give Him praise today. You might not be valued in this world, pero meron kang value sa kingdom of heaven. Amen? Hindi ka man binibigyan ng value sa mundong ito, pero may bilang ka sa kaharian ng ating Panginoon. Maaari kapatid ang pakiramdam mo sa oras na ito, parang walang kapag-asa yung pangarap mo, pero subukan mong ilagay sa kamay ng Diyos ang lahat ng pinapangarap mo. And surely, Jesus will never fail you. He will continue to give you the victory. Come on, somebody give Him praise today. Hallelujah. Praise God. And last but not the least, ano pong ginawa ng Panginoon? He is building the legacy of Leah. And that's what God is doing in your life. God is building your legacy. Hinahanda ng Panginoon yung magandang testimony ng buhay mo, kapatid. Hinahanda ng Diyos yung magandang testimony that your life will be honored by others because of your testimony. Ano pong nangyari po? Titignan po natin yung mga sumunod na verses after po na si Rachel, nagkaanak din siya, pero namatay po siya sa panganganak kay Benjamin. Nung namatay po si Rachel, sa Genesis 35:19, Rachel dies giving birth to Benjamin. She's buried on the road to Bethlehem. Doon po siya inilibing. Now, punta tayo sa Genesis 49:29-31. Jacob is at 147 years old. He is dying. He gathers his sons and says, I am about to be gathered my people. Bury me with my fathers in cave. There Abraham and Sarah were buried. There Isaac and Rebekah were buried. And there I buried Leah. Saan po nagpalibing si Jacob? Saan ang bini niya? Kung saan linibing si Leah. Hindi ko niya pinili yung lugar kung nasaan si Rachel. Yung pinili ni Jacob this time, si Leah. Siguro po iba tatas pinili kung kailan wala na. Kung kailan pa wala na. Pero alam niyo po anong highlight yun? Kahit na ito man ay huli na, in-honor ni Jacob ang asawa niya, si Leah. She still died in an honorable way. Finally, binigay niya yung honor na dapat kay Leah. Na dapat matagal niya nang binigay, pero sabi nga, huli man din, humabol pa rin. Pero ang highlight po dito, si Lord pa rin ang kumilos sa puso ni Jacob. Siya pa rin ang nangusap sa puso ni Jacob na i-honor si Leah. Mga kapatid, sa maraming pagkakataon, ang pakiramdam natin hanggang doon lang ang buhay na meron ka. That you will always be dishonored by other people, but the Lord is building the legacy of your life. Kapag tayo po ay natuto na ipagkatiwala ang lahat ng meron tayo, we might be rejected by humans, by people, but Jesus will never reject us. Nandoon yung pag-honor ng Panginoon. So today, as we close in this message, tatlong bagay po ang nais kong iwanan sa inyong lahat na gusto kong maalala ng bawat isa. Kapatid, you are seen.
nakikita ng Diyos ang sitwasyon na meron ka. You are seen by God. Alam niya yung bawat yugto na meron ka. You are heard by Jesus. Ano yung inner na panalangin mo sa oras na ito? Ano yung inner pain na meron ka? Narinig ng Lord yung bawat pighati mo. At higit sa lahat, you are chosen by the King. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po tayo lahat. Ngayong oras